Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Naobserbahan ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS ang pagtaas ng seismic activity ng Bulkang Bulusan kung saan naitala ang 72 volcanic earthquakes nitong Sabado at panibagong 25 nitong Linggo. Sa kabila naman nito, nananatili pa rin nasa Alert Level 1 status ang Bulusan kahit nagbabala na ang PHIVOLCS sa posibleng pagputok nito. Samantala, kasalukuyan ding aktibo at nasa Alert Level 1 ang parehong Bulkang Taal at Mayon habang mas mataas at nasa Alert Level 2 naman ang Bulkang Kanlaon. Samantala, nagpahayag ng suporta ang hanay ng PNP para sa mga faith-based initiative ng simbahan sa pangunguna ni Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Narito ang ulat. Ipinahayag ng Philippine National Police o PNP sa pangunguna ni Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang suporta nito sa mga faith-based initiatives ng simbahang Katoliko. Sa enthronement at unang araw ng Novena Mass ng canonically crowned image ng Nuestra Señora del Pilar de Manila sa Santa Cruz Parish nitong October 10, dumalo ang ilan sa hanay kabilang na si Nartates. Ang aktibidad ay marka ng pagsisimula ng 9 na araw na nobena para sa kapistahan nito sa October 19. Isa rin itong parangal sa Birhen, ang kagalang-galang na patron ng Santa Cruz Parish na sumisimbolo sa pananampalataya, debosyon at pagkakaisa ng mga mananampalataya ng Katoliko at ng komunidad. Bukod sa suporta ng hanay ay nasaksihan din sa misa ang pagluhod sa harap ng altar ni Nartates na sumisimbolo sa hangarin niyang lubos na mapagtibay ang moral na pundasyon at pagkakaisa sa pagitan ng pulisya at ng mga komunidad na kanilang pinaglilingkuran. Sa pamagitan ng kanyang presensya, ipinahayag din ni Nartates ang matatag na suporta ng PNP sa mga inisyatiba na nakabatay sa pananampalataya. Samantala, nagpahayag naman ng suporta ang Chairman Emeritus ng 4 na makabayan at sibikong organisasyon na si Dr. Jose Antonio Goytia para sa HEPE. Anya, bilang pinakamataas na opisyal ng PNP, pasa ni Nartates ang bigat ng tungkulin at responsibilidad. Ngunit sa kabila nito, anya ay isang taong may malalim na pananampalataya at isang lider na alam kung saan nanggaling ang kanyang katatagan. Dagdag pang pahayag ni Goytia na ang pinunong may pananalig, nagiging likas ang integridad. Samantala, pinangunahan naman ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula ang naganap na Misa Nobena nitong nagdaang Biyernes, October 10. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Bunsod ng sunod-sunod na pagtama ng lindol sa bansa, plano ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC na mas palakasin pa ang pagpapakalat ng tamang informasyon, edukasyon at komunikasyon sa publiko. Ang inisyatibo ay layong may kintal sa isipan ng bawat Pilipino ang mga dapat gawin bago, habang at pagkatapos ng lindol bilang bahagi ng kanilang kaligtasan. Ayon kay Office of Civil Defense Deputy Administrator for Administration, Assistant Secretary Rafaelito Alejandro IV, mahalagang bigyang diin sa publiko ang pagpapatupad ng Enhanced Earthquake Protocol at Comprehensive Plan upang palawakin ang kanilang kaalaman at manatiling handa sa anumang sakuna. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, PHIVOLCS, naobserbahan ang pagtaas ng seismic activity ng Bulkang Bulusan. DOH, nilinaw na walang dapat ikabahala ang publiko sa influenza-like illness. Barko ng BFAR, muling binomba ng China Coast Guard sa West Philippine Sea. BOC NAIA, nasabat ang mahigit 109.8 milyon na shabu mula Vietnam. Prosesyon ng La Naval de Manila, dinaluhan ng libo-libong deboto. Puwersa ng kapulisan, umantabay. NDRRMC, mas palalakasin ang information, education, communication campaign upang sulong ang kahandaan sa lindol. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.